Merong dalawang dagat sa Holy Land. Ang tawag sa dagat ay Sea of Galilee at yung isa ay Dead Sea, dagat na patay. Ang dalawang dagat na ito ay dinibigyan ng tubig ng ilog Jordan. Yung isang dagat ay tabang na tubig. Maraming isda at maraming nangingisda at iba't ibang mga buhay sa dagat na yon. Samantala, yung isang dagat ay patay dahil napakaalat, super concentrated ng asin at walang nabubuhay sa dagat na yon. Kung ang parehong dagat na yon ay sinusuplayan ng tubig ng ilog Jordan, bakit kaya sila magkaiba? Yung isa ay buhay na buhay, maraming isda, at yung namang isa ay patay, Dead Sea. Ang sagot sa tanong na yon ay yung Sea of Galilee, dagat ng Galilee, ay may nilalabasang tubig, outlet. Tumatanggap ng tubig sa ilog Jordan at meron namang nilalabasan ang tubig na yon. Samantala, yung patay ng dagat, Dead Sea, ay tumatanggap lamang ng tubig at walang nilalabasan. Ang nangyayari lamang ay evaporation. Katulad ng dalawang dagat na ito, ang pagtanggap at pagbibigay ay bahagi ng ating buhay. Giving and receiving. Sa pamamagitan ng dalawang ito, tayo ay hindi nagiging stagnant at patay. Sa banal na ebanghelyo na binasa, tinuro ni Jesus sa kanyang mga apostoles na sila ay ipinadadala ni Jesus upang magmisyon, ipangaral ang mabuting balita. Yung tinanggap nila kay Jesus, sapagkat tinuruan sila ni Jesus at nakita nila ang mga himala ni Jesus, ay sinasabi ni Jesus, ipangaral ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. You receive without payment, give without payment. Kaya ang pagiging misyonero, pagbibigay ng sarili, ng panahon, paglilingkod, ay mahalaga sa ating buhay kung ibig nating tayo ay maging Sea of Galilee. God give us life. God give us the sacraments. God give us forgiveness. At yun na ibinigay sa atin ay dapat nating ibahagi sa iba. Hindi lang tayo tanggap ng tanggap, dapat matuto rin tayong magbigay.
Unfortunately, madalas na ituon natin ang ating pansin sa pagtanggap, kakaunti lang sa pagbibigay. Bilang mga anak ng Diyos, tumandag tayo ng biyaya ng pananampalataya. Tinanggap natin ang salita ng Diyos. Tinanggap natin ang pagpapatawad. Tinanggap natin ang mga sakramento. At tinanggap natin ang bagong buhay sa Espiritu Santo. Hindi kumpleto kung walang pagbibigay ng ating mga tinanggap. Pati na ang ating buhay ay ating tinanggap. All that we are, all that we have, we receive from God. And therefore, we should share them with others. Kung hindi, tayo'y matutulad sa patay na dagat. Dead Sea, stagnant at patay dahil it only receives and does not give back. Si St. Mark ay mayroong interesting na berso sa kanyang kwento sa pagtawag ng mga apostoles. Sabi niya, "And he appointed 12, whom he also named apostles to be with him, and to be sent out to proclaim the message." St. Mark chapter 3, verse 14. More than clearly than Matthew, Mark brings out that there are two sides to the call of Jesus. One, to be with Him, to be with Jesus. Ibig sabihin, to learn from Him, to receive His grace and blessing. At two, to be sent out to proclaim the message, to share with others what we have learned from Jesus, to go out and be a grace and blessing to others in turn. Kaya vision, evangelization, outreach, witnessing, sharing faith with others, kahit ano pa mang pangalang ibigay natin, it is an essential part of what it means to be a Christian, not an optional extra activity. Bahagi ng ating pagiging Kristiyano ang pakikibahagi ng mga natutuhan natin, ng mga natanggap natin. When we are confronted with our Christian responsibility in this way, many of us begin to wonder where on earth we are going to get the courage and the power to share our faith with others. At tama naman sila. The strength we need comes from nowhere on earth. It comes directly from heaven. Katulad ng narinig natin sa Gospel, Jesus summoned the 12, His 12 disciples, and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to cure every disease and every sickness. Jesus does not send us out into the world empty-handed. He knows that in mission, we have to contend with rulers and authorities and with spiritual forces of evil in the heavenly places.
Therefore, He equips us beforehand with power and authority over every human and spiritual challenge we may encounter in the work of spreading the kingdom of God, the kingdom of peace and love. Kaya saan ba tayo mag-uumpisa? One may ask. Jesus instructed the apostles to start with the lost sheep of the house of Israel. Mag-umpisa sa mga nawawalang tupa ng bayan ng Israel. To start from familiar territory. Later on, He would commission them to go and make disciples of all nations. Mission ay sa mga kasambahay natin, halimbawa, na hindi nagsisimba. Meron ba kayong ganong mga kasambahay kahit linggo hindi nagsisimba? Doon tayo mag-umpisa. Kapitbahay na hindi nagsisimba. Mga kaibigan na hindi nagsisimba. Obligasyon nating mga Katoliko na magsimba tuwing linggo and holiday of obligation kahit weekday. Misan lang ang hinihingi ng Diyos, isang araw lang na tayo ay magsimba. Marami pang hindi gumagawa. Kumbaga, binigyan tayo ng Diyos ng 7 piso at hiningi niya ang 1 piso. Sa'yo niya yung 6 na piso. Ayaw mo pang ibigay? Sa 7 araw sa isang linggo, isa lang ang hinihingi ng Diyos na tayong mga sumasampalataya ay magtipon-tipon. Bakit tayo magtitipon-tipon? Para siya ay sambahin, para siya ay pasalamatan, para maalala natin siya, at para maging kaisa tayo ng ibang mananampalataya na sa isang araw na yon tayo'y nagtitipon-tipon. Komunyon. Hindi lang komunyon na tinatanggap natin sa misa, kundi tayo common union. Unity. Pagkakaisa natin na sama-sama tayong nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ibinigay niya sa atin. Pero may mga taong maramot. Isang araw lang, sa 7 araw, ang hinihingi ng Diyos, hindi pa natin ginagawa. Kaya, please, pagnilay-nilayan ninyo iyon. Pag-isipan natin yun. Ang ang hinihingi ng Diyos sa inyo. Hindi pa ba ninyo mapapigyan ang Diyos? Sobra-sobra na ang ibinibigay sa atin. Puno, liglig at umaapaw ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kalusugan, ibinibigay sa atin ng Diyos. Mga taong nagmamahal, katulad ng mga magulang, o mga anak, o mga kapatid, na nagmamahal sa atin, bigay sa atin yan ng Diyos. Hindi ba tayo magpapasalamat sa Kanya, sa mga ibinigay niya sa atin? Ang pagpapasalamat ay ang tanging paraan upang tayo'y maging buhay sa pananampalataya katulad
ng sariwang at matamang tubig na doon sa Sea of Galilee. Pag tayo naging maramot, matutulad tayo sa Dead Sea, patay na dagat. Amen. Mga kaparokya. Pangalawa ko natutunan sa kanya, ang iyong preaching dapat practical. Kita niyo naman, di ba? Dapat useful for the faith at meron kayong iuuwi. At pangatlo mong natutunan sa kanya, magpatubo po ng buhok dito. Alam niyo ba ang tawag sa buhok dito? At saka. Bakit at saka? Bigote at saka balbas. Yan. Natutunan mo yan kay Bishop Francis. Papasako tayo sa Bishop Emeritus ng Diocese of Antipolo, Most Reverend Francisco de Leon. Palakpakan! Si Bishop Francis po, di naman daw po first time magpunta dito, pero first time in a long time. Nakapunta siya dito ng panahon ni Father Steve, pati yata ni Monsignor Badong. Pero for sure, hindi ko alam, Bishop, kung may ganito ka na, para meron ka palaging alaala ng imahe ni San Antonio de Padua. At alam ko, Bishop, next year, maiimbitahan ulit kita dahil ang fiesta natin next year, matatapat ang linggo. Ang pangarap ko next year, puro Bishop ang magmimisa sa ating Sunday Masses sa fiesta. Bishop, please receive this. Please pray for us at the we are praying for you.